Sa pahayag, tayo po ay magsisimula sa pahayag 1 verse 9. Sa episode 1 po ito. So narito po ang wangis ng Panginoong Hesus na siyang simula at wakas na naghayag kay Juan na apostol. Sa kanya nagpakita ang Panginoon nang siya ay nasa isla ng Patmos. Dito po pinahayag ng Panginoon ang mangyayari sa huling panahon na dapat malaman ng lahat ng tao. Napaka-importante po ito, kaya makinig po kayong mabuti para bigyang babala ang lahat na kung mangyari na ito ay may alam na tayo. So basahin po natin sa pahayag 1 verse 9. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid, at kasama sa kapighatian at pagtitiis nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos sapagkat ipinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Noon ay araw ng Panginoon, at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Sabi niya, isulat mo ang iyong nakita at ipadala mo sa 7 iglesia, sa Epeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Lumingon ako upang tignan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao na nakadamit ng hanggang sakong at may gintong pamigki sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe, at ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tignan mo, ako'y buhay ngayon, at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito. Ito ang kahulugan ng 7 ilawang ginto at ng 7 bituing hawak ko. Ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia, at ang 7 bituin ay mga anghel ng 7 iglesia. So maliwanag po sa nabasa natin kung ano ang wangis ng Panginoong Hesus, na hindi tugma sa nakikita natin sa mga picture kahit saan, maging sa internet o sa mga simbahan. Ipinaliwanag niya rin dito na ang 7 ilawang ginto ay ang simbahan, at ang 7 bituin naman na kanyang hawak ay mga anghel ng 7 iglesia. Nasa kanyang kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. So siya po ang may hawak nito. Ipinahayag ito para malaman ng mga tao ang mangyayari sa huling panahon.
So basahin pa natin sa Pahayag 4 verse 1 to 5. Ang kasulatan at ang 7 selyo. Pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. At muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trompeta na ang sabi sa akin, "Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mangyayari pagkatapos nito." At agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. Ang anyo niya'y maningning na parang mahahalagang batong jasper at cornalina. May isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na sa bawat isa'y may nakaupong isang pinuno na nakadamit ng puting-puti at may koronang ginto sa ulo. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat, kasabay ng mga ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulo. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. So sa Pahayag naman 5 verse 1 to 5. Nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang kasulatan na may sulat ang loob at labas at sinarhan ng 7 selyo. At nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, "Sino ang karapat-dapat na mag-alis sa mga selyo at magbukas sa kasulatan?" Ngunit wala isa man, maging sa langit, maging sa lupa o sa ilalim ng lupa, na makapagbukas o makatingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpuang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon. Ngunit sinabi sa akin ng isa sa mga pinuno, "Huwag kang umiyak. Tignan mo, ang leon mula sa lipi ni Juda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa 7 selyo at magbukas sa kasulatang nakarolyo." So ito po ang mangyayari sa huling panahon na binanggit po sa Apokalipsis o Pahayag. Ipinahayag po ito ng Panginoong Hesus sa kanyang disipulo na si Juan. At kay Juan po, si Juan po ang naghayag po nito para ang mga tao po ay makakilala sa Panginoon. So magbibigay po ng babala dito ang Panginoon para malaman po ng tao ang gagawin ng Diyos sa huling panahon. At nang sila'y magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at nang hindi po mapahamak. So hanggang dito na lang po ang ating episode 1. So sa pahayag na tinatawag sa huling panahon. God bless po. Abangan na po ang susunod pa, ang episode 2. Ang 7 selyo at mga makakapasok sa kaharian ng Diyos na pinagpala. God bless po.